Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo muli makakapag-aral ng kanyang mga salita. Makikita sa The Desire of Ages 469 and 470 sa aklat na Jesus' Name Above All Names. It's January 16, entitled Self-Existent One. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am." John 8:58. Abraham learned of God the greatest lesson ever given to mortal. His prayer that he might see Christ before he should die was answered. He saw Christ. He saw all that mortal can see and live. By making an entire surrender, he was able to understand the vision of Christ which had been given him. He was shown that in giving his only begotten Son to save sinners from eternal ruin, God was making a greater and more wonderful sacrifice than ever humans could make. So, makikita natin na natuto si Abraham sa Diyos sa kanyang buhay, napakadakilang pag-aaral ang kanyang mga natutunan sa ating Panginoon at ang kanyang mga panalangin ay dininig ng Panginoon at bago bago siya mamatay ay sinunod niya talaga ang mga tagubili ng Diyos sa kanya. At nakita ni Kristo ang kanyang buhay, kung paano siya nabuhay sa mundong ito, na nakita niya na kung paano siya nag-surrender sa Panginoon, si Abraham, at naintindihan niya ang mga vision ni Kristo para sa kanya. At ipinagkaloob sa kanya o nalaman ni Abraham o nagpapakita dito na si Abraham ay lumakad talaga sa Panginoon ng may katapatan at nakita ng Ama na kailangang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang isinilang na anak para sa makasalanan, para mailigtas sa walang hanggang kapahamakan. At ito yung pinakadakilang bagay na dapat nating malaman at dakilang bagay na dapat nating sundin, yung pagsakripisyo para sa sangkatauhan at para sa ating Panginoon. Abraham's experience answered the question, "Wherewith shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams or with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?" In the words of Abraham, "My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering." And in God's provision of a sacrifice instead of Isaac, it was declared that no person could make expiation for himself. The pagan system of sacrifice was wholly unacceptable to God. The Son of God alone can bear the guilt of the world. So, dito sinubok si Abraham sa kanyang pananampalataya sa Panginoon dahil nga inialok niya ang kanyang kaisa-isang anak, mga kapatid, sa Panginoon, si Isaac. At dahil nakita ng Diyos ang katapatan ni Abraham, ay doon na pinakita ng Panginoon ang kanyang miracles at doon niya pinatunayan na si Abraham ay karapat-dapat. At kung sakaling darating ito sa buhay natin at susubukin tayo at papahintulot ng Panginoon na isubok tayo sa mga imposibleng mangyari, nawa maging tapat po tayo sa Panginoon. Dahil hindi katanggap-tanggap ang ating mga handog kung hindi ito galing sa ating puso na pagsusumamo o paghahandog sa Panginoon. Kaya nga wala nang ibang makakapagligtas sa sangkatauhan kundi ang anak lamang ng Diyos ang makakapagdala ng kasalanan upang patawarin ito. Through his own suffering, Abraham was enabled to behold the Savior's mission of sacrifice. But Israel would not understand that which was so unwelcome to their proud hearts. Christ's words concerning Abraham conveyed to his hearers no deep significance. The Pharisees saw in them only fresh ground for cuddling. They retorted with a sneer, as if they would prove Jesus to be a madman. "Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham?" So sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, si Abraham ay napatunayan nga na siya ay naging tapat dahil inialok niya sa Diyos ang kanyang kaisa-isang anak at ang Israel ay hindi nila maintindihan. Ang bayan ng Diyos na Israel ay hindi nila maintindihan
ang mga bagay na ito. Kaya si Kristo ay nagsalita patungkol kay Abraham para ma-convict ang mga tagapakinig at para sila ay malinaw sa kanilang paningin ang mga bagay sa kanilang buhay. So, ipinapakita din dito na yung mga Pariseo ay nakikita lamang nila ang kanilang mga sariling laman at sila ay dinadaya nito dahil hindi nila nakikita ang katwiran at kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga mas nakikita nila yung kanilang sariling katwiran. With solemn dignity, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am." So pinatunayan ng ating Panginoong Jesus, nandito siya sa lupa, na before ni Abraham, nandyan na siya. Hindi pa siya isinilang dito sa mundo, ay namagitan na siya. Nasa luklukan na siya ng trono ng ating Panginoong Diyos doon sa langit. At yun nga, ang plano ng kaligtasan simula nagkasala sina Adan at Eva, doon na sinimula ng Diyos Ama ang pagkaloob ng kanyang kaisa-isang sinilang na anak na si Kristo dito sa sanlibutan. Silence fell upon the vast assembly. The name of God given to Moses to express the idea of the eternal presence had been claimed as his own by this Galilean rabbi. He had announced himself to be the self-existent one. He who had been promised to Israel, whose goings forth have been from of old, from the days of eternity. So, pinapakita dito na yung pangalan ng Diyos ay binigay kay Moses at nagpapakita ito ng idea for eternal presence sa kanya. At tinanggap siya as his own by this Galilean rabbi. So, in-announce ang kanyang sarili bilang isang self-existent one, si Kristo mga kapatid. At siya ang ipinangako sa Israel na tutupad sa lahat ng tagubilin at higit sa lahat, magpapatawad sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Our further reflection for today's devotional: Jesus beheld my every need before the foundation of the world. How can I thank Him today for loving me before the foundation of the world? So dito makikita natin sa ating reflection sa araw na ito na atin po bang ginagawang pundasyon si Kristo sa ating buhay bago ang sanlibutan? Papaano natin siya pasasalamatan sa araw-araw na pag-ibig niya sa atin bago pa maitayo ang sanlibutan? So ito po itong katanungan sa atin, na mas minamahal po ba natin si Kristo, ang ating Panginoon, kaysa sa ating mga sarili, kaysa sa mga bagay sa sanlibutang ito? Nawa atin po itong pagmuni-munihin kung sino ang pinapriority natin sa mga oras na ito, sa ating buhay ngayon. Sino yung gusto nating luwalhatiin araw-araw? Never now and then sa ating iniisip, sa ating mga salita at gawa. Ano yung gagawin natin? Every moment, sino yung kinakausap natin? Kaya nawa maipakita natin sa buting buhay ang ating Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas.